Guys, eto na po yung karugtong ng kwento natin kagabi. Hindi ko na patatagalin pa. Nang matapos ang problema kay Mang Waning, katulad ng ipinangako ni Mang Guru, kukunin siya nito bilang disipulo. Kaya't nilayo niya si Paul sa kanilang baryo. Sabi naman noon ni Kapitan Lito, ayos lang yun. Dahil nga isa sa sakit ng ulo si Paul sa kanilang baryo. Nakahanda ka na ba, Paul? Handa na po ako. Kung ganon, maglalakbay na tayo. Mang Guro, di mo naman sinasabi sa akin kung saan ba tayo pupunta. Basta sumama ka na lang, Paul. Opo, Kapitan. Pero gusto ko talagang malaman anong lugar ba'y pupunta namin. Sabihin na nating ang lugar na pupuntahan natin, Paul. Lugar na hindi basta nararating ng mga simpleng tao. Ibig sabihin, tayong mga may alam lang ang siyang makakapunta sa lugar na yun. Sige ho, sasama ho ako. Sa pagpunta nila sa nasabing lugar, na sila lang ang makakaalam. Gulat na gulat si Paul kasi kakaiba ang ganda ng lugar na yun. Mataas na bahagi. Masarap ang simoy ng hangin at tanaw ang buong probinsya dahil sa taas ng lugar. Ayos! Ang ganda rito. Ito na ba yung sinasabi niyong o hindi ba? Naniwala ka na, Paul. Hindi ito basta mararating ng kung sino mang tao. Nagtataka ho ako, Mang Guro. Paano tayo napunta rito? Sa pagkakaalam ko, pumasok lang tayo sa isang kuweba. Dire-diretso lang tayong lumakad. Pagkatapos noon, lumabas tayo ng kuweba. Nandito na tayo. Paano ho nangyari yun? Dahil dumaan tayo sa portal. Portal? Ang portal ay isang lagusan. Oh, Mang Guro, ano bang gagawin natin? Di pa ba tayo magsisimula? Hindi pa. Ngayong naririto tayo, gusto kong ipakilala sa iyo ang mga kasama ko rito. Teka, sino yan? Siya na ba ang bago mong mag-aaral? Siya si Paul, ang aking mag-aaral. Kamusta ka, Paul? Mabuti. Matatakotin pala ito. Medyo. Paul, siya ang aking bantay rito. Isa siyang tapat na mandaragit. Mandaraga? Anong mandaraga? Ha? Sinong mandaraga? Ano na nga yun? Mandaragit. Isa akong mandaragit. Pero hindi ka tao. Kalahating tao. Mandaragit, kinagagalak kitang makilala. Takot kang humawak sa akin? Samantalang... Tama na yan. Paul, mabait yan. Kahit natawagin mong mandaraga, hindi basta nananakit yan. Pero binabalaan kita, ha? Napakadelikado niyan. Kaya ayusin mo. Opo. Merong kubo doon. Maayos naman yung kubo. Nagtataka si Paul kung paano napangalagaan ang kalinisan sa paligid. Bagamat wala namang taong nakatira doon. Paul, halika. Dito tayo. Pinagmamasdan ko lang po yung paligid. Nakakatawa. Malinis.
Wala namang nakatira dito. Paanong napangalagaan yung ganto kalinis na lugar? Ako? Hindi ba ako nakatira rito? Ah, ikaw? Marunong ka rin pala sa gawaing bahay. Paul. Yang si Mandaragit, kahit papaano, tao din yan. Hoy, tignan mo. Tignan mo ang kusina. Malinis. May kaldero. May plato. May kalan. Siyempre, meron kaming mais na kinakain. Ako lahat ang gumagawa niyan. Aswang ka hindi ba? Sabihin na nating may lahi siyang aswang. Pero Paul, hindi lahat ng aswang ay masama. Yan ang gusto kong isa mong matutunan habang ikaw ay naririto sa akin. Kumain muna tayo. Kumain ka muna. Huwag ka mag-alala. Wala itong lason. Hindi kita lalasunin. Pwera na lang kung talagang araw-araw mo kong iinsultuhin. Hoy, hindi ah. Mabuti naman kung ganon. Kumain na kayo. Nakapagluto na ako ng mais. Nilagang kamote, nilagang saging. Saan mo naman to nakuha? Diyan, sa tanim ng mga magsasaka. Sa gawing ibaba. Oh, teka. Masama yun ah. Masama kung magnanakaw ka. Nanghingi ka ba? Opo, nanghingi ako. O ayun naman pala sige, sabayan mo na kami. Mamaya na po ako. Busog pa ho kasi ako eh. Sige. Pagkatapos nilang kumain, may iginawad kay Paul isang kulay itim na bunga. Napatanong siya kung para saan yun at ano ba yun. Para saan ho ito? Yan ba? Tumingin ka doon. Wow! Anong puno yan? Ang daming bunga niyan. Duhat yan. At ang ibinigay ko sa'yo, galing yan sa duhat. Hindi rin ako basta magkakaloob niyan sa isang disipulo kung hindi kusang ibibigay ng nakatira dyan. Ibig sabihin may nakatirang halimaw dyan sa duhat na yan? Hindi halimaw. May kaibigan akong kapre dito. Nakikita mo yung nasa ibaba? Punso. Punso, tama. Punso yan. Sigurado ako. Kung sa halimaw, takot ang taong ito. Mas takot siya pag nagpakita yung duwende. Duwende? Hindi ho ba? Huwag kang matatakot sa kanila, Paul. Bilang isang purong tao na maraming nalalaman sa lihim na karunungan, kaya kong makipagkapwa, kaya kong makipagkaibigan sa mga hindi nating kalahi. At bandang huli, tayo rin ang magkakaroon ng magandang benepisyo. Dahil kapag naging kaibigan natin silang lahat, paprotektahan nila tayo. Kunin mo ito, Paul. Isabit mo dyan sa dibdib mo at isama mo sa medalyon. Oho. Nang maisuot ni Paul yung mutya na galing sa puno ng duhat, narinig niya yung malakas na tawa. Tawa na para bang natutuwa. Ano yun? Nako! Ariyan na siya! Sino? Ayan na siya, Paul. Natuwa siya. Kasi para talaga sa'yo yan. Linga siya ng linga. Tinitignan kung sino ba yung darating, bagamat narinig niya yung malakas na tawa na parabang bumabalandra sa magkabila nitong tenga. Mangguro naman eh. Mandaragit naman eh. Niloloko niyo naman ako eh. Bakit kita lolokohin? Andyan na siya. Ayun oh. Saan? Asan ba? Sino ba kasi yun?
Ako ba? Sino ka? Oh, ang laking tao! Hoy, kapre yan! Huwag kang matakot. Nakakatakot ba ako? Kapre! Bitawan mo ako! Guro, masyado namang matatakotin ang bago mong disipulo. Pasensya ka na, kaibigan. Pasensya ka na din. Natuwa lang ako dahil bukal sa loob mo na tinanggap mo ang mutya na galing sa akin. Yung sigarilyo mo. Aba, wag sabihing hindi ka na naninigarilyo ngayon. Hindi na. Ayoko na. Huy, lumayo ka sa akin. Huwag kang matakot. Masyado ka naman. Para kang bata. Mandaragit, Mangguro, saan nyo ba nakuha ito? Yan ay, sinubukan ko muna kung talagang hanggang saan ba talaga ang tapang ng binatang yan. Alam mo ba, hindi pa siya mahusay pero nagawa niyang tumapos ng isang kalaban. Kung ganon, mapakikinabangan talaga natin ng lalaking ito. Ikinagagalak kitang makilala. Ako nga pala, si Kapren. Ano? Kapren? Kapitan na? Friendly pa? Nadali mo, Paul. Yan ang gusto ko. Mabilis, makapick up ng salita. Sige, kaibigan, asahan mo ang aking proteksyon sa iyong buhay. Salamat. O ano? Gulat ka, no? Mabait yun si Kapren. Teka nga, bakit ba ganun ang pangalan nun? Bis na Kapre, paano naging Kapren? Kapren, kasi mabait siya. Naintindihan mo? Okay. Yeah! Oh, sino yun? Masyado ka namang magugulatin. Ayan, oh! Asan? Hey! Oh, ano to? Wag! Umalis ka sa akin! Duwende lang, natatakot ka sa duwende? Duwende? Hoy! Umalis ka! Umalis ka! Ang sungit naman nito! Kaibigan, siya si Paul. Bago nating makakasama rito. Duwende? Totoo nga, ang liit mo. Mas kasing laki mo lang yung pinagkakapihan ko sa bahay eh. Matatakotin. Bawasan mo ang pagkakape. Nakakatakot ka kasi. Ang lit-lit mo. Yung balbas mo. Said na hanggang paa mo. Guro, mabuti naman at nakapagdala ka rito ng panibago nating tuturuan. Siyempre, sinubok ko muna ang taong yan bago ko siya dinala rito. Sa aking nakikita at nararamdaman, mapapakinabangan ito. Sabihin na nating marami siyang ginawang kasalanan, pakikipagbasag ulo, pero pagdating sa tunay na laban ng buhay, albularyo, mapapakinabangan ang kanyang tapang. Tama ka. Ano pa? Ano pang susunod na ipapakita niyo sa akin? Diwata? Asan yung diwata? Palabasin niyo na. Upang sa ganun eh makakita naman ako ng tunay na magandang babae. Wala. Walang diwata dito. Meron! Oo, meron. Pero hindi natin siya direktang maihaharap sa'yo.
Magpapakita lang siya kung kinakailangan. O siya, sige. Ngayon, naipagkaloob na natin ang mga nararapat sa iyo. Magsisimula na tayo sa iyong pagsasanay. Bakit? Gaano ba kahirap ang pagsasanay? Parang military ba? Ganon ho ba? Hindi. Pero tandaan mo, ang pagsasanay natin ay makatotohanan. Seryosohin mo ito, Paul. Hindi po pwedeng hindi. Dahil Pwede kang mamatay. Katulad nung isang disipulo na hindi sineryoso ang pagsasanay. Ayon, umuwi siya ng bangkay. totoo? Totoo yon, Paul. Kaya sinasabi ko sa iyo, seryosohin mo ang pagsasanay. Dahil ang makakasama natin dito, kaya kang hawakan, kaya kang ibalibag. Lahat sila totoo. Sige ho. Umasa ho kayong siseryosohin ko ito. Basta tandaan mo lang, Paul, ha? Yang dalawang nasa dibdib mo, makakatulong sa iyong pagsasanay. Opo. Lumakad sila nung oras na yon. Akala ni Paul kung saan sila pupunta. Doon lang pala sa isang batis. Malinaw na batis. Ayon noon kay Mang Guro, yung batis na yon ay umaagos papaibaba na siyang nagsusupply ng tubig sa gawing ibaba. Pinakikinabangan ito ng mga gulay at palay. Siyempre, pati ang mga alagang hayop nakikinabang. Ano naman gagawin natin dyan, ha? Talon! Seryosohin mo! Talon! Dahil kapag hindi mo sineryoso, yung nakatira sa ilalim niyan, pwede kang hatakin at hindi ka na makabalik pa. Ganon? Talon! Tumalon na nga roon si Paul. Napansin niya hindi ito kaparehas ng tubig sa dagat o ilog at sapa. Dahil ramdam niya yung bigat ng pwersang humahatak sa kanya papailalim. Kaya naman pala, merong parang tao na kulay berde ang katawan sa ilalim. Hinahatak siya nito. Nagngangalit sa galit yun. Lumalabas yung ngipin. Sa kanyang maalala, meron siyang mutya ng tubig sa katawan. Agad niyang inusal ang pangtawag doon hanggang sa nilabanan ni Paul yung humahatak sa kanya papailalim. Naalala din niya ang isa niyang abilidad na kaya niyang magpalabas ng patalim sa kanyang kamay gamit lang ang mga salitang yun. May lumabas nga na patalim sa kanya pero para bang gawa sa tubig. Kaya agad niyang inundayan ng saksak sa balikat yung humahatak sa kanya. Halos 3 minuto siya sa ilalim bago siya nakalutang. Magaling! Nagamit mo na naman ang abilidad ng mutya ng tubig. Huhulaan ko, lumikha ka ng panaksak gamit ang matigas na tubig na para bang nagyayelo. Kaya nalampasan mo ang mga hunyango. Ano ba tong ginagawa niyo sa akin, ha? Nakakamatay nga. Nakainom ako ng tubig. Bakit kasi hindi ka huminga? Oo. Oo, tama. Nakahinga nga ako. Magaling pala tong mutyang ibinaon sa katawan ko. Talagang magaling si Bruno. Halika na. Umahon ka na dyan. Oo. Binabati kita. Yan ang unang pagsubok. Kinakailangan linisin muna ang iyong pagkatao. Tara, dun tayo. Ako naman ang magbibigay ng ikalawang pagsubok sa'yo. Lumakad lang sila bahagya hanggang sa napunta sila sa taniman ng talong. Dito ho sa atin, wala tayong makikitang talong na kasing laki ng hita ng mga tao.
Pero doon sa taniman ng talong ni Mang Guro, nakakita siya noon. Mas malaki pa sa baby kung tutuusin. Ano to? Talong ba to? Anong gagawin natin dito ngayon? Anong gagawin? Diyan ka lang. Maupo ka at makiramdam, ha? Ang magiging dapat mong kuhanan ng simpatya, yung lakas at talas ng iyong pakiramdam. Maupo ka. Oho. Habang nakaupo siya, napakatahimik ng paligid. Dahil sa nakapikit siya noon, hindi niya maiwasang antukin. Napasandal siya sa malaking bunga ng talong at doon niya naramdaman yung parabang may kumakahig sa loob ng malaking talong. Maya-maya pa, naramdaman na lang noon ni Paul na parabang may kumapit sa mukha niya na isang kamay mula sa isang hayop. Meron itong matutulis na galamay at nung mapadilat siya, totoo nga, merong lumabas sa malaking talong na isang kakaibang insekto. Binalutan nito yung mukha ni Paul at pilit niyang tinatanggal. Tawa ng tawa noon ang mandaragit tapos si Mang Guro dahil hirap na hirap siyang tanggalin yung kumapit sa mukha niya. Hanggang sa kanyang naalala, meron siyang medalyon. Idinikit niya yon sa kumapit sa kanyang mukha kaya't bigla itong nahulog at nasunog. Nasugatan niya yung mukha ko. Ang tulis ng galamay niya. Talagang matulis yon. Yon yung tinatawag kong kumakain ng aking mga pananim. Uy, huwag kang pataw-taw dyan. Kumuha ka ng salamin. May sugat yata yung mukha ko. Nasugatan na yung gwapo kong mukha. Salamin? O heto salamin. Ano yan? Binigyan siya ng mandaragit ng isang dahon na parabang transparent na pwede kang magsalamin. Kitang-kita ni Paul, yung magkabila niyang pisngi ay merong sugat sa ilong, sa ilalim ng mata, sa leeg, sa noo at sa ulo. Sinugatan niya mukha ko! Paano to babalik sa dati? Aray! Masakit! Hindi mo ginamit ang talas ng pakiramdam kaya magtiis ka. Magtiis? Teka, saan kayo pupunta? Huwag ka mag-alala. Pupunta lang kami sa likod. May mga halamang gamot dun. Itatapal namin dyan sa sugat mo sa muka. Mahina ka kasi eh. Hindi ka marunong makiramdam. Maya-maya pa bumalik na si Mang Guro. Bit-bit ang mga dahon at itinapal sa kanyang muka. Buong muka, buong leeg at ulo. Oh, Mang Guro, wala naman na ako makita eh. Yan ang bagay sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo na pagtuunan mo ng pansin ng lakas ng iyong pakiramdam na isang katuloy ng insektong kumakain ng aking mga pananim. Oh, pagsubok na ba yun? Pagsubok yon. Mauulit pa yan. Huwag kang mag-alala. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong napaghuhusay ni Paul ang mga itinuturo sa kanya ni Mang Guro. Kaya lang, naging abala sila sa pagsasanay at hindi nila namalayan ang nakaambang panganib. Kaya't ang sabi noon sa kanila ng duwende na mas mahusay magmasid, kinakailangan na nilang mag-ingat dahil araw-araw silang minamatyagan ng kalaban. Ano? Sinong kalaban? Aba, Mang Guro, sino ba tinutukoy ng duwende ha? Ewan ko dyan, mandaragit, may napapansin ka ba? Wala naman. Maging yung kapre walang nalalaman, maliban lang sa duwende. Nang dahil dito ipinagpatuloy ni Paul ang pag-aaral
hanggang sa pinakahuli, dumako na sila sa mga libreto at sa ibang mga kagamitan. Paul, naaalala mo ba kung ilang buwan ka na rito? Sa pagkakatanda ko ho, 7 buwan na. 7 buwan? May natutunan ka ba? Naisaulo mo ba ang lahat? Hoy Mandargit, minamaliit mo ba ako ha? Baka hindi mo nalalaman, ang dami ko nang natutunan at ang lahat ng yun ay maaari kong magamit sa laban. Kung totoo ang sinasabi ng duwende na hindi natin napansin na meron na palang matagal nang nagmamatsyag sa atin, Paul, ihanda mo ang sarili mo. Teka nga lang po Mangguro. Gusto ko lang din malinawan. Sino ba yung tinutukoy ng duwende? Ni hindi pa nga ako nakapagtatapos ng pag-aaral sa lihim na karunungan. May nakaamba na agad na kalaban? Bakit ho ganoon? Paul, hindi ko lang agad nasabi sa'yo na ang iyong Mangguro ay marami ding nakabangga. Marahil magpahanggang sa ngayon, dinadamdam pa rin ito ng mga nakalaban ko noon. Mangguro, tapatin mo nga ako. Kaya mo ba ako sinasanay para ipangtapal dyan sa mga kalaban mo? Yun ba ang ibig mong sabihin? Hindi naman sa ganon. Pero kung iisipin mong mabuti, yung ginagawa natin araw-araw ay para sa ikabubuti ng marami. Upang sa gayon, yung mga taong itinuturing nilang pagkain, hindi na matuloy. Sabihin na ho natin ganun, pero malinaw na sa akin ngayon na kaya mo to ginagawa para ipangtapal ako sa mga kalaban mo. Sige na, Paul. Sabihin na natin ganon. Pero, dun nga pupunta yun. Kung ganon ho pala, kapaki-pakinabang nga para sa inyo itong ginagawa ko. Paul, una pa lang alam mo na yan. Di ba? Nandito na ako Tsaka tama rin naman kayo. Kesa namang gamitin ko sa tao itong tapang ko, o di gagamitin ko na lang sa mga totoong kalaban ng mundo. Kanina, nakita ko. Sino? Si Inigo. Sinong Inigo? Ha, duwende? Sinong Inigo yon? Marahil hindi mo alam, Mandaragit. Kasi kaming dalawa ni Mangguro ang matagal nang magkasama. Nasaan? Nasaan ang Inigo na yan? Nasaan? Papatayin ko siya. Mandaragit, dumistansya ka muna. Bakit? Mas malakas ba sa akin ang Inigo na yan? Sino siya? Gabonan? Hindi basta gabunan. Paliwanag mo nga sa akin, Mangguro. Ano ba kasalanan mo sa Inigo na yun? At kailan pa ito nagsimula? Matagal na, Paul. Mahigit 4 na dekada nang nakalipas. Teenager pa lang ako noon. Siguro, sabihin na nating nagpahinga siya ng mahabang panahon kaya heto, nagmamatsyag siya at inaakalang ako'y mahina na para makapaghiganti. Paul, ito ang tandaan mo. Kung sakali mang kahit ngayon magpakita si Inigo at mapatay niya ako, nasisiguro ko naman na lahat ng naituro ko sa iyo ay magagamit mo upang si Inigo, ikaw na ang siyang makapagbaon sa kanya ng matagal o kaya na may hindi na siya makabalik pa. Patay na kung sakali babalik pa. Hindi imposible yon. Sa bandang malayo, napansin ng Mandaragit na parabang may gumagalaw
Kahit gabi na nung oras na yun, napakatalas ng mata ng mandaragit kaya't mabilis niyang niliparan ang bahaging yun. Maya-maya pa, malakas na angil mula sa mandaragit ang narinig nila. Senyales na meron itong nakalaban. Nako! Lagot na! Maging yung duwende biglang nawala sa balikat ni Paul, habang si Mangguro umastang lalaban. Sinabihan niya si Paul na ito na ang gabi ng unang pakikipaglaban niya sa mga totoong kalaban ng mundo. Kaya't humanda rin si Paul nung oras na yun. Nakahanda ako, Mangguro. Inigo! Kung sino ka man, magpakita ka! Akala ni Paul isang nakakatakot na aswang si Inigo. Pero base nga noon kay Mangguro, aswang talaga ito, pero sa pagkakataon na yon iba ang nakita nila. Usok. Nakakatakot na usok na kulay itim. Nakalutang yon sa hangin. Korteng tao na may malaking katawan. May mapulang mata at yung muka parang muka ng kalabaw. Hindi! Hindi ikaw si Inigo! Teka, ano yan? Anong klaseng nilalang yan? Maya-maya pa, yung duwende sumisigaw. Dalian nyo! Magtago na kayo! Hindi naman makagalaw si Paul nang makita niya ang nilalang na nakalutang. Maging si Mangguro, itinuturo siya nun. Maniwala kayo o hindi, si Mangguro ay bigla na lang din lumutang at sinakal ng nilalang na yun. Kasabay nun, ang malakas na pagtawa ng nilalang na usok habang si Mangguro nahihirapan na sa paghinga. Mangguro! Mangguro! Maya-maya pa si Mangguro ibinagsak na sa lupa. At doon, nakita na ng tuluyan ni Paul ang itsura ng nilalang dahil naging isa itong tunay na tao. May pakpak na parang sa paniki. Pero ang mas nakakatakot dito yung katawan niya para bang nababalutan ng baga. Sino ka? Sino ka? Paul, tumakbo ka na. Hindi pa sapat ang pagsasanay mo. Hindi mo siya kaya. Halika rito! Bilisan mo! Napatingin si Paul sa bahay ng duwende, kaya't agad siyang nagtatakbo doon. Bago pa man siya makarating, nakita rin niya yung kapre na lumabas sa kanyang bahay at itinuturo yung bahay ng duwende. Nakatakas! Kahit nakatakas ka, mahuhuli rin kita, disipulo. Hindi ikaw ang sisira sa aking pagbangon. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Napakabilis mo namang makalimot. Ako si Inigo. Patong-patong na kapangyarihan ng aking natamo mula sa aking pinaglilingkuran. Ngayon, panahon na ng paghihigante. Nakaligtas si Paul nung oras na yon dahil itinago siya ng duwende at kapre. Nang dahil doon, sinira ni Inigo ang lahat ng pag-aari ni Mangguro. Mabuti na lang nakatakbo ka. Kaya galit na galit sa iyo si Inigo. Yun ba talaga si Inigo?
Akala ko aswang, bakit ganun? Nagbabagay yung katawan niya. Hindi imposibleng magkaroon siya ng ganong antas. Dahil sa sobrang sama ni Inigo, nagawa niyang maglingkod sa hindi dapat paglingkuran. Ano gagawin ko? Paano ko pa ipagpapatuloy ang pag-aaral ko ng lihim na karunungan bagamat si Amang Guro, wala na siya. Pero sa ilang buwang pagsasanay mo sa kanya, nasa iyo na ang lahat ng abilidad niya. Ano? Paano nangyari yun? Hindi mo lang namamalayan. Unti-unti nang sinasalin sa iyo ni Mang Guro ang sarili niyang buhay at kakayanan. Napansin mo ba na halos lahat ng kanyang tangan, suot-suot mo na rin, ultimong ang libreta? Oo, napansin ko na. Teka lang kaibigan Duwende. Hindi ba ako mahanap dito noon? Malayo na tayo doon. Hindi ka na niya makikita pa. Sinong naiwan doon? Ang kapre. Paano kung saktan niya yung kapre? Hindi mangyayari yun. May abilidad ang kapre na magtago kahit na anong gawin ni Inigo. Salamat naman kung ganun. Bumalik si Inigo sa kanilang lugar at nang mamataan siya ng Kapitan del Barrio. Natuwa ito kasi ang sabi sa kanya, mukhang tapos na siya sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Oh, Paul! Tapos na ba sa pag-aaral ng lihim na karunungan? Hindi sumasagot si Paul sa sinasabi ng kapitan. Basta't pumasok siya sa kanyang bahay na tila ba may malalim na iniisip. Sinundan siyang muli ng Kapitan del Barrio at nagtanong. Paul, nasan si Mang Guro? Nasan siya? Patay na. Ano? Paano nangyari yun? At sino naman ang gagawa nun? Siguro, ikaw ang gumawa nun. Tigilan mo ako, Kapitan. Kailanman, hindi ko yung kayang gawin sa taong nagbigay sa akin ng karunungan. Pero sinisisi ko ang sarili ko. Nasa akin na ang lahat. Pero bakit hindi ko siya naipagtanggol? Kanino? Sinong gumawa nun sa kanya? Sabihin mo sa akin at gaganti tayo. Huwag na ho kayong makialam. Maging kayo. Wala kayong magagawa sa sitwasyon na yun. Dahil nagbalik yung mortal na kalaban ni Mang Guro. Nasisiguro ko din, Kapitan. Hindi magtatagal. Nandito na rin siya. Kung doon nga nahanap niya kami. Dito pa kaya? Nakakapagsisi. Bakit ba tinanggap ko pa to? Pati tuloy ako. Mukhang madadamay na rito. Paul, sakit ka ng ulo ng baryo. Pero, yung problema mo ay problema na rin naming lahat. Sa palagay mo ba, hahayaan ka naming pitasin nung kalaban ni Mang Guro? Iba itong sitwasyon na to, Kapitan. Hindi ho ito katulad ng dati. Kung dati, tao sa tao lang. Ngayon, may halo na itong kababalaghan. Hindi ko kayang ipaliwanag pero napakadelikado. Maniwala ho kayo sa akin, huwag kayong makikialam kahit na anong mangyari. Total, nasa akin naman ang lahat ng kakayanan ni Amang Guro. Haharapin ko na to. Bahala na kung anong mangyayari. Hindi nga nagtagal. Mga nasa isang araw lang ang nakalipas. Naramdaman na noon ni Paul na nariyan na sa paligid si Inigo. Kakaibang takot ang naramdaman niya kasi. Para bang hindi ito aswang. Parang isa itong demonyo. Ang init. Napakainit. Bakit ganito?
Ang lakas naman sana ng hangin. Yung hangin pala na yun, gawa ng kalaban niyang si Inigo, na nung mga oras na ito nakapasok na pala sa kanyang bahay. Mula sa kwarto lumakad si Paul. Pupunta sana ito sa kusina para uminom ng tubig, nang bigla niyang mabungaran si Inigo nakatayo. Katulad nung pagkakakita niya nung una, para lang itong usok na may katawang tao na may muka ng kalabaw at nagbabagang katawan. Hindi! Paano mo ako nasundan dito? Inigo, alam ko malakas ka. Tigilan mo ko. Wala akong kasalanan sa'yo. Ang sino man naging disipulo ng aking kalaban, papatayin ko. Kasama ka na roon. Yung mga mas nauna pa sa'yo, wala na sila ngayon. Inigo, di ba lalaki ka naman? Kung isa kang tunay na lalaki, na may pusong tao, lumaban ka ng parehas. Lumaban ka! Alisin mo yung itsura mo na yan. Gamitin mo totoo mong itsura. At kapag ginawa mo yun, lalabanan kita. Lalabanan kita! Sa palagay ko naman, wala pa sa kalingkingan ni Guro ang naisalin sa'yo kaya't pagbibigyan kita. Mula sa nakakatakot nitong itsura, naging isang tao. Tao ka na. Isa ka lang palang payat na lalaking may mahabang buhok na maitim. Ngayon sa palagay ko, patas ng laban. Huwag kang magpapakasiguro! Susugod na sana noon si Paul nang biglang magliparan yung mga kutsilyo, sandok, plato, kaldero mula sa kusina at lahat yon sinalubong niya. Nasalaksak siya sa dibdib, sa tagiliran, kulang na lang sa muka at sa liig. Aray! Ang sakit! Mahina pala ito. Katulad ka lang din ng mga nakaraang disipulo ni Guro. Nang dahil dyan, hindi ako mahihirapan sa'yo. Wag! Di ba sabi ko lumabang ka ng patas? Ano na nangyari sa mga suot-suot mo? Tawagin mo ang mga gabay niyan. Sabihin mo sa kanila protektahan ka. Dahil kapag hindi lumabas ang mga gabay niyan, mamamatay ka, tandaan mo yan. Ginawa na ni Paul ang sinasabi ng kalaban. Nagtataka noon si Paul kung bakit wala yatang epekto ang lahat. Hindi maaari. Lumabas kayo, mga gabay ng aking kasuotan. Kailangan ko kayo ngayon. Maniwala kayo sa akin. Nasa bingit ako ng... Alam mo ba kung bakit hindi lumalabas ang mga yan? Dahil alam nila na napakadelikado ang kalaban sa harapan. Kung ganon, wala rin palang silbi ang lahat ng ito. Nag-aral pa ako ng 7 buwan para lang dito. Yun ang malaking pagkakamali mo. Nauto ka ni Guro. Magpaalam ka na, bata. Itutulad lang din kita sa mga nakapagtapos niyang disipulo. Napapikit na lang noon si Paul kasi akala niya'y wala na itong kapag-apag-asa pa. Ano na? Inaantay ko ang gagawin mo. Halika! Total, puro na rin naman ako tama sa katawan eh. At lahat ng aking mga pag-aaral ay baliwala lang. Hindi ko nagamit.
Halika! Kaya pala hindi siya nagagalaw dahil wala na roon ng kalabang si Inigo. Tapos nagulat siya. May nakasilip sa labas. Kung inyong natatandaan ang kapanalig ni Guro na si Bruno. Ikaw? Bruno? Kami nga ito ni Lolo. Nako, muntik ka na. Ano nangyari rito? Nasaan si Guro? Paul, bakit di ka man lang lumaban? Bakit hindi mo man lang sinabuhay yung mga natutunan mo sa loob ng ilang buwan? Anong ibig sabihin nito, Paul? Bakit? Hindi ko ho alam, Bruno. Maging ako nagtataka. Lahat ng mga natutunan ko hindi gumana. Ultimong pagtawag sa mga gabay ng aking kasuotan. Lolo, may ibig sabihin yon. Ano yon? Ibig sabihin, meron siyang mga hindi na isabuhay. Hindi gagana ang pagtawag sa mga gabay kung meron kang hindi na isabuhay na kahit na isamang talata. Ano? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang oo? Sinasabi ko, Paul, na mahina ka. Palaktaw-laktaw ka kasi sa iyong isipan. Kapag hindi kumpleto ang pagtawag gamit ang wikang Latin at sa isip mo lang gagawin yon, hindi mo sila mapapalabas basta-basta. Pero bakit hindi ka man lang lumaban ng kamay-kamay? Paul, yung medalyon na dineliver mo, nagagamit yan pang sunog ng kalaban. Dapat, ginamit mo yan. Bakit, Bruno? Akala mo ba hindi ko naisip yun? Kaya nga hinahamon ko siya eh. Kaya lang hindi siya lumaban ng patas. Nakita mo naman, may mga nakasaksak sa katawan ko. Hala, oo nga, Lolo, tatanggalin ko muna. Sige apo, tanggalin mo muna. Dumating din noon sila kapitan. Tapos ginamot si Paul. Mabuti na lang pala dumating ang mga kaibigan mo na ito. Kung hindi sila dumating, Paul, patay ka na ngayon. Ang pinagtatakahan ko lang, bakit hindi ko nakikita yung kalaban? Nasaan siya? Aaresto namin siya at ikukulong namin sa barangay. Mawalang galang na po, Kapitan Del Barrio. Oh, ano yan bata? Yung laban po na to, hindi pang tao. Sinasabi mo bang ang kalaban ay nanggaling sa malayong lugar na hindi mararating basta ng tao hanggat hindi namamatay? Tama ho kayo. Yun ho ang totoong banggit doon. Dahil ang kalaban dito ay aswang, nagabunan, na nagsangla na ng kaluluwa. Kung ganon pala, Bruno, sinasabi mo palang laban ito ng mga albularyo at ng mga alagad ng kadiliman, ganon ba? Tama ho kayo. Hindi ho kayo nagkakamali. Kaya ho wala kayong karapatan makialam. Dahil nasisiguro namin, mamamatay kayo. Narinig niyo po? Yun po ang katotohanan. Mga ilang araw ang nakalipas, medyo malakas na si Paul. Tinuruan siya nung bata. Ang sabi nung bata, kumpletohin ang pagtawag sa gabay. Ganito kasi yan. Parang ABCD lang yan. Magmula A hanggang C, kapag meron kang hindi nabanggit doon, ibig sabihin hindi kumpleto. Hindi yun maririnig ng gabay. Tanong ko lang sa iyo, Paul, naisaulo mo ba ang lahat ng yan? Sagot! Nag-aantay ako sa iyo. Aminin ko. Meron akong nakakaligtaan. Kaya naman pala eh. Ngayon, hanggat nandito kami ni Lolo, aralin mo na. Dahil hindi lahat ng oras kaya ka naming isalba. Kaya ba nawala si Inigo dahil dumating kayo? Paul, pag gano'n ang sitwasyon,
ang kalaban mo'y hindi pangkaraniwan. At kung sakali mang dumating ang iyong mga gabay at wala rin silang magawa, wala ka ng ibang kakapitang pa kung hindi tumawag sa tunay na Panginoon. Ginawa ko naman yun eh. Kaya nga siguro dumating kayo eh. Tama. Tama ka, Paul. Naisipan ni Paul na lumipat na lang sa probinsya ng Capiz upang manirahan doon at ipagpatuloy ang kanyang mga kaalaman kasama si Bruno at yung bata. Dito ba sa lugar na to, Bruno? Tsak ba na hindi na ako mapapasok ni Inigo? Ano ka? Anong hindi? Malakas si Inigo. Baka di mo alam. Yung katulad ni Waneng, yung nakaraan, nako. Sunod-sunuran lang sa kanya yon. Mag-iingat ka pa rin. Dito sa amin, Paul, hindi kami lumiliban dito sa pagsisimba. Oo, at hindi naniniwala ang mga pare sa gantong gawain namin. Pero kami, naniniwala kami sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya Paul, kapag araw ng linggo, sasama ka sa amin at magsisimba tayo. Oo naman, hindi ko pa rin nakakalimutan yun. Nang dumating na ang araw ng linggo, nagtungo sila sa simbahan. Kaya lang nang mapansin ng pare si Bruno, tila ba nag-iba ang timpla ng pare at pinapahagingan siya nito. At nang dahil doon, na bad trip si Bruno, inayan niya ang apo niya at si Paul para lumabas na lang sa simbahan. Si Lolo, uminit na naman yung ulo. Sino ba namang hindi init ang ulo doon sa pare na yun? Ayaw na ayaw niya kung nakikitang nagsisimba. Bakit? Tao pa rin naman ako. Siguro Bruno, mas makakabuti kung sa ibang simbahan ka na lang magsimba. Saan? Doon sa malayo? Napakalayo nun, Paul. Hayaan mo na. Siguro naman pwede pa rin tayong maglingkod sa Diyos kahit na hindi tayo pumasok sa simbahan. Ang totoo nga niyan may mga simbahan na wala kang makikitang kahoy na inanyuan. Ang makikita mo lang doon sa harapan, yung mga nagsasalita katulad ng pastor, ng mga ministro. Wag na lang doon sa simbahang yun. Sabagay, kahit nga hindi rin tayo pumasok doon, kung ganong klaseng tao lang naman ang mga ngaral, yung parang namemersonal, siguro mas makakabuting wag na lang. Para sa akin, hindi makakabuti sa marami yung mga binitiwan niyang salita kanina. Tama ka dun, Lolo! Sa mga sumunod na araw, napansin noon ni Paul na para bang nariyan na naman ang presensya ni Inigo. Bruno, nararamdaman mo ba yun? Oo, tama ka. Papayuhan lang kita, Paul. Nung una, nauto mo na si Inigo. Ayain muli siya. Ayain mo siyang maging tao. Sa pagkakataon na yun, may pagkakataon tayong pagtulungan siya. Tama! Kasali ako doon! Paul, yung medalyon na yan ang naiba sa lahat. Tapos, yung kulay itim na bunga na yan, maaari mo yan magamit para labanan siya. Yun ding oras na yon, yung mga gamit nila sa kusina, sabay-sabay nagliparan papunta sa kanila. Mabuti na lang mabilis silang nakapagtago sa mesa. Lolo, nasaan yung kalaban? Hindi ko siya makita. Paul, hindi ko rin siya makita kung nasaan siya. Nandito ako! Nandun pala nakatayo sa harapan ng pintuan at nakapamaywang. Pumasok ito sa loob. At nang madampian lang ang dingding na gawa sa kugon,
Bigla itong nagliyab, kaya't nagtakbuhan sila sa labas. Tuluyan nang nasunog ang bahay ni Bruno. Galit na galit ito dahil yung bahay na yon ay merong sentimental value sa kanya. Lolo, nadikit lang yung katawan ng Inigo. Doon sa kugon biglang nagliyab. Hindi na ako magtataka, Apo. Tignan mo naman yung katawan niya nagbabaga. Turuan mo ako, Bruno. Paano ko to gagamitin? Ano bang sinabi sa'yo, ha? Gamitin mo yan, ilagay mo sa iyong kamao. Pero, paano kung hindi siya magbago? Hamunin mo. Hamunin mo siya. Kamay-kamay lang kamo. Kaya mo yan, Paul. Inigo! Hinahamon kitang muli. Huwag ka nang gumamit pa ng kapangyarihan mo. Kamay-kamay tayo. Ipakita mo sa akin kung tunay kang lalaki. Sa pagkakataon na yon, bumalik na naman si Inigo sa tunay nitong pagkatao. Katulad ng sinabi ni Bruno, nandoon ang pagkakataon nila para pagtulong-tulungan ito. Sabay-sabay silang sumugod kasama yung bata. Yung bata mabilis na tumitilapon. Ganon din si Bruno. Maging si Paul, hindi nakakaabot ang suntok nito sa kalaban. Uutakan mo pa ako? Akala mo siguro hindi ko alam na ang medalyon na yan ay kayang sunugin ng sino mga swang. Aray, sakit. May sugat ka. May sugat kang malaki. Paul, lilinlangin ko siya, Paul. Nandun ang pagkakataon natin at kung maaari, ang medalyon na yan ni Manggoro, isuot mo sa kanya para tuluyan siyang masunog, ha? Oo, sige. Sa pagkakataon na yon, tinawag na rin ni Paul yung mga gabay. Sa kasamaang palad, kabisote pa rin siya. At nang dahil doon, walang ni isang lumalabas na gabay. Inigo! Ako ito si Bruno. Siguro naman kilala mo pa rin ako hanggang sa ngayon dahil kapanalig ko si Manggoro. Bago mo mahawakan si Paul, ako muna. Dadaan ka muna sa aking bangkay. Natawa si Inigo ng oras na yon at hinamon niya si Bruno na lumapit. Magkasabay ang maglolo na sumugod sa kalaban. Habang si Paul dumidistansya na at kumukuha ng pagkakataon upang sa gayon maisuot niya ang makapangyarihang medalyon kay Inigo. Nakatama naman si Bruno ng 4 na beses sa sikmura, 2 sa leeg at 1 sa muka, habang yung bata ang pinupuntiriya niya yung tuhod ni Inigo para bumagsak. Sadyang malakas talaga si Inigo. Meron pang ang pagkakataon na habang binibira siya ni Bruno, pinipilit nitong magpalit ng anyo. Pero napipigilan yun kapag nasusuntok siya ni Bruno. Napakalakas mo. Hindi kayata namin kaya. Lolo, tinamaan niya ako, Lolo, sa mukha. Apo, diyan ka na lang, Apo. Kami na lang ang bahala rito. Inigo. Ano? Pinagbigyan ko na kayo sa gusto nyo. Isipin mong mabuti, Bruno. Yung lakas ko, nasa unang antas pa lang kapag ginamit ko ng buo ang aking kapangyarihan. Ikaw at ang apo mo at si... Teka, nasan yun? Huwag mo na siyang hanapin. Ako ang kalabanin mo. Ako ang nasa harapan mo. Hoy, tumingin ka rito. Para hindi magpatuloy ang paghahanap ni Inigo kay Paul, yung bata kahit na nasaktan, sumugod ito at muling pinunteriya yung tuhod ni Inigo. May hawak din kasing medalyon yung bata na nakalagay sa kanyang kamao. Tumilapon muli yung bata, kasabay noon ang pagsugod ni Bruno. Katulad ng dati, sobrang lakas ni Inigo. May pagkakataon pa nga na si Bruno ay tumama
sa nakapatusok na kahoy. Mabuti na lang, may kakayanan din si Bruno na ibalik ang mga sugat niya. Apo, ayos ka lang apo ko. Lolo, sakit. Nasaan na ba si Paul? Tawa ng tawa si Inigo habang pinagmamasdang nakabulagta ang maglolo. Si Paul naman nung oras na yon hindi rin makita kung saan ba nagpunta. Kaya naman pala dahil itinago siya ng kapre at duwende na naroroon din nung oras na yon. At nang makakuha ng pagkakataon si Paul, agad niyang isinabit sa dibdib ni Inigo ang nakakasunog na medalyon. Sumigaw ng malakas si Inigo. Yung tipong sobrang init ng nararamdaman niya nung oras na yon. Nakikita rin na nagbabago noon si Inigo. Yung katawan niya'y parang nagbabaga, pero mas mainit pa doon ang pakiramdam niya nang may suot sa kanya ni Paul ang makapangyarihang medalyon. Nang dahil doon, unti-unti nang naging abo ang kalaban na si Inigo. Lolo, nagtagumpay siya! Nagtagumpay siya, Lolo! Tagumpay tayo! Natuwa silang lahat nang matapos na ang laban na yun. Habang si Bruno, nagsigurado yung naging abong katawan ni Inigo inilagay niya sa isang plato, dinala sa ilog at ipinaanod. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang karugtong ng ating kwento. Pasensya na po dahil hindi natin ito na-i-upload kahapon kasi nag-charity po kami, okay? At siya nga po pala, malapit na pong mai-launch ang ating bagong t-shirt na merong free na sticker. Afford na afford nyo yun. Kayang-kaya nyo po yun. At kapag gawa na, i-announce ko po rito. At syempre, Viber at WhatsApp lang po kayo pwedeng kumontak sa amin upang hindi po kayo maloko kung sakaling kayo ay bibili ng ating t-shirt na may tatak na Midnight CJ. Okay? I-announce ko po ang aking Viber sa mga susunod na araw. Salamat po and magandang gabi po sa inyong lahat.